lalaki na niloko ng misis niya, gustong maghiganti sa asawa? Kahanap ako ng papatayan sa akin. Paano magpapasaya, sir? Bahay. Kaya na nag-ahanap ako eh. Kasi kung ano yung ginagawa, ako rin gawin ka na. Pero bakit biglang naluha na si kuya nung mag-open up siya sa rider? Parang inisip ko na ako ng kaulit-ulit. Parang pinuhulod yung puso mo. Sakit, sobrang sakit. Parang tinutusok yung dibdib ko. Yung babaeng pinagdatiwalaan mo ng matagal na panahon. Ikirain lang yan ang pagpunta. Nalalaman ko sir, hindi mo maranhan. Alam mo bakit? Yes, sir. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, pag-uusapan natin about sa isang viral vlog ng isang rider kung saan ang naiangkas nitong pasahero ay niloko di umano ng kanyang misis. Sobrang sakit. Kung niloko ka ng partner, gagawin mo rin ba ito sa kanya? Kasi kung ano yung ginagawa, ako rin gawin ka na. At kung ikaw ang nasa posisyon ng rider, paano mo ihahandle ang ganito kabigat na problema ng angkas mo? Sigurado ba kayo, sir, na willing kayo mag-open? Yan, problema nyo? And of course, what are the things that we may be able to learn in this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Na-post ang 15-minute vlog na ito sa isang TikTok account named Aquarius Shop 24. As of recording this video, meron na itong 290,000 likes at 16,000 shares. Ayon sa uploader ng video, maliban sa nakainom ang angkas nito, ay napansin niyang parang may dala itong problema. Hindi nyo kasama yung pamilya nyo, sir? Pamilya? Wala, busy. Pabiro pa itong niyaya ang rider na sumama na lang daw sa kanyang mag-good time. Gusto mo kuya, sama ka sa akin, mag-good time ako ngayon. Dito na nag-open up ang lalaking angkas ng rider. May ginig ka nga kuya. Sigurado ba kayo, sir, na willing kayo mag-open? Yan, problema nyo? Ayos lang naman. So, willing ako, sir, makinig. Kwento niya ay naghahanap pa raw siya ng bagong bar para makahanap ng magpapasaya sa kanya. Kahanap ako ng papatayan sa akin. Paano magpapasaya, sir? Bahay. At kahit nakainom ang pasahero, ramdam ng rider na mas may malalim pa itong dahilan kaya ito naglasing. Napansin ko kasi kanina sa inyo, sir, mukhang may problema nga kayo, sir, kanina. Maya-maya pa, ay biglang napatanong ang pasahero kung may asawa na daw si Kuya Rider. Tawa ka na ba? Malayo po nasa probinsya ngayon, sir, pero pauwi din ako doon. Kumusta naman kayo kuya? Okay naman, sir. Kumbaga, tawagan lang kami, sir, araw-araw. Buti pa kayo kuya. Kahit magkalayo kayo, okay kayo na asawa mo. Nung siya naman ang tinanong ng rider, Mukhang may problema kayo ni misis, ay bigla itong napamura. So, sir, naloko ka na ba ng asawa mo? Ay, naku, sir, hindi pa po. Nalalaman ko sir, hindi mo maranhan. Alam mo bakit? Yes, sir. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Gusto man ng rider na mapagaan ang pakiramdam ng angkas niya, ni-reveal nito na gusto niyang gantihan ang misis daw niya. Kaya na nag-ahanap ako eh. Kasi kung ano yung ginagawa, ako rin gawin ka na. Nahuli daw niya itong may kachat na iba ang misis niya. Ako na sabi niya, magtrabaho lang siya. Ako naman kita nga, naniniwala ako. Ang masaklap pa, Akalaan din yung account ng Facebook na messenger na sana po. Nakita ako. nung mabasa nito ang chat ng kabit ng misis niya, doon na bumagsak ang mundo ni Mister. Ako binabasa ko yung chat nila nung kapit niya. Parang inisip ko na ako ng kaulit-ulit. Parang pinuhulod yung puso mo. Sakit, sobrang sakit. Parang tinutusok yung dibdib ko. Yung babaeng pinagdatiwalaan mo ng matagal na panahon. Ikirain lang yan ang Kalaunan ay nakarating na rin sila sa sinasabing bar na gustong puntahan ng pasahero. bukas kaya open ka. Dahil na oras. Rinig sa video na desperado na ang mister na makahanap ng kwarto. Araw lang yung pinag-offer. Pero sa sandaling ito, bigla siyang kumambyo at
nagsabing, Alit mo na lang ako sa bahay. Hindi ko kaya ko yan. Bakit, sir? Hindi ko kaya yung ginagawa ng asawa ko. Wala akong gagawa ako ng kalokohan eh. Di parang wala din akong ginatiman kain niya, di ba? Totoo, sir. Okay na lang ako. Iintay na ako ng anak ko. ang mga nakapanood ng video ay naantig sa desisyon ni Mr. Ganito din yung solusyon ko noon. Humanap ng magpapasaya sa akin nung malaman ko na buntis yung ex ko sa ex niya. Live-in pa kami noon pero di ko na tinuloy. Iba talaga kapag lalaki na yung nagsabi ng sakit. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, sometimes people don't need an advice. They just need someone to listen to them. Kino-comment ko si Kuya Ryder kasi ang taas ng kanyang emotional intelligence. So, willing ako, sir, makinig. And most of the time, hindi natin napapractice ang open communication sa loob ng bahay. Kaya, nahahanap natin ang comfort sa ibang tao. All you need to do is to be with. Samahan mo lang. Kahit wala kang maibigay na payo, but your presence means a lot to them. Number 2, honor your emotions and be vulnerable. What I admire in this situation is naging totoo lang siya sa kanyang sarili. Huwag lang sabi. Huwag lang sabi. At kung naiisip nyo na kabawasan sa pagiging lalaki ang pag-iyak, what we saw is a beautiful example of openness and trust between 2 honorable men who wants to be a responsible husband and a father. May kinig ka nga, kuya. So, willing ako, sir, makinig. Alit mo na lang ako sa bahay. Wala akong gagawa ako ng kalokohan eh. Di parang wala din akong ginatiman kain niya, di ba? Okay na lang ako. Iintay na ako ng anak ko. And because of that meaningful connection, it becomes more genuine and honest. Number 3, even the strongest person has to be checked mentally. Hindi porket masaya or palaging high energy ang kasama mo, di ibig sabihin na hindi na rin sila nasasaktan. At dahil ayaw nilang may makakita nun. And they choose to fight their battles on their own. So, kung meron ka mang chance to visit them or send a message with full intention of asking, please do it. Just be patient until they feel that you show up because you simply care and ready to hear them out. Real talk. Nasaktan si kuya. Naloko siya. And I understand the feeling and I get it. But it doesn't give him the right to think of doing the same. Ang ramdaman niya at that time, pain, anger, frustration, is valid and true. Just like me, I have been in this kind of situation before. Now I know how painful and how difficult and how dark this kind of situation is. He proved that not all men are cheater. Okay na lang ako. Iintay na ako ng anak ko. What I've learned in this situation, in every battle that we may face, it takes a bold decision to make, to be a victim or a victor. We may encounter countless pain and suffering in this world, but remember, it is always how you respond to it. Not by chance, but by choice. For it's too late, take a step away.